Ami, let's bring in our guest from the DBM. Welcome to the StoryCon, Assistant Secretary Mary Ann de la Vega. ASEC de la Vega is from the DBM's Budget Preparation and Execution Group. Ma'am, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Good Thank afternoon, you. Asek. Good afternoon po. Yes, Good ma'am. afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po. Ma'am, let me start off with this. Of course, I understand nagputol yung nagbawas ang pangulo dun sa final budget ng 26 billion from DPWH and 100 plus billion sa unprogrammed budget. Pero yung binawas na yun sa for example DPWH, it's minuscule compared to yung inakyat ng House ng BICAM committee na 288 billion. So I'm wondering, basically it's 262 billion pang natira doon sinakatan ng BICAM. So is the President saying na okay lang inakat ng BICAM na 262 billion pasado sa kanya yon at he didn't find anything wrong with that? Tama po kayo, sir. Meron pong naka-direct veto from the 288 na inakyat ng budget ng DPWH. Direct veto. So, ang effect po nung 26 billion na yon as if non-existing siya. So, bawas siya from the total budget ng DPWH. Yes, ma'am. Yung pong naiiwan pa, ang karamihan po doon, base po sa aming pag-review ulit dahil sinabi po ng Pangulo na i-repaso ulit yung pong ipinasa sa BICAM. Marami po doon ang kakailanganin pa natin gawin, pero ito po ay isa subject din po siya sa conditional na implementation. Meaning, in-state po siya kasi malaki po ang magiging epekto noon. Hindi po natin mapapayagan na mawala yung 200 plus. Malaki ang epekto noon sa ating ekonomiya at sa mga naiiwan pang gagawin ng DPWH. So, yung pong mga amount na yon, yun po yung isa subject naman po sa conditional implementation. So covered po yun ng mga, nabanggit din po kanina, ng mga guidelines na i-issue para po siguraduhin na magiging tama po yung pag-implement ng mga projects na yon. Pero ma'am, yung perang yan was not in the NEP. If I recall correctly, dinagdag lang ho yan ng BICAM. So that was not even programmed by Malacanang and DBM originally. Bale, ang labas po niya, sir, hindi po siya dagdag kasi sinusunod po natin yung zero sum. So, ibig pong sabihin, changes po siya. Adjustment, changes. So, dahil naidagdag ang 288, ibig sabihin, somewhere doon sa budget natin, may mga binawasan. So, yun po yung nakita namin sa mga ginawang pagbabago, mga adjustments na ginawa naman po ng ating Congress. Pero pwede po ba yung realignment yun eh? Hindi ba, may binabalak ba kayo para hindi maulit yung ganyan? That's not your original budget proposal eh. Yes, ma'am. Hindi po yun yung original na pagkakabalangkas. Pero yun pong amount involved, yung pong nagstay pa rin naman po doon sa ispinasa ng Presidente sa Kongreso na 6.352 trillion. Pero kung magkakaganyan... Pero ma'am, sorry po kasi alam ko pinaghahandaan niya ng mga agencies ng napakatagal yung mga sarili-sarili nilang proposal. At kung ang gagawa din lang naman pala ng budget nila ay yung Kongreso, di sila na lang gumawa lahat. Napakalaki na 288.6 yan eh. Tama po kayo, Ma'am Ami. Yun lang naman po ay nakasaad din po sa kanilang constitutional power of the purse na pwede po nilang i-review, tignan kung saan po kailangang ilagay yung mga iba-ibang programa ng ahensya, ng bawat agency. Pero yun pong mga ganyan po, Ma'am Ami, as in, ang mga agencies din po kasi meron din po silang mga ibang mga pakiusap sa ating pong Congress pag nagkakaroon po tayo ng deliberation. So yung pong kanilang mga decisions, base din po sa mga
sinusumite ng mga ahensya sa kanila during the deliberation process. Mhm. Ma'am, I understand po, you talked about the constitutional power of Congress over the purse. But I'm sure you're also familiar yung nire-raise na constitutional issue against the budget, which is Increasing. yung Article 6, Section 25, that Congress may not increase appropriations recommended by the President for the operation of the government specified in the budget. I suppose the budget proposal yun. In this particular Yes, case sir. kasi po, for example, ang DPWH budget went up by 288 billion dun sa BICAM versus yung NEP. Yes, binawasan po ng 26. That still gives you a balance of 242 billion over the NEP proposed budget. Hindi ho ba magkakaproblema doon? Hindi, tama po kayo, sir. Pero yung sinasabi po natin na hindi po siya pwedeng i-increase kung ano po yung sinumite ng presidente, which is 6.352. You refer to the total? Yung po, yes, opo. Total po ang tinitingnan natin. So yung po mga pagbabagong ginawa nila, kaya nagkaroon ng increase sa DPWH, meron naman pong kabawasan dun sa mga ibang ahensya, saka ibang mga, nagkasama din po kasi doon sa special purpose funds natin. Kaya yun po, ang suma total din po, zero effect din po siya. Kaya po sabi namin, zero sum siya, may binawasan sila, meron pong dinagdagan. Pero ang grand total pa rin po noon, yung sinumuti ng ating presidente is 6.35. Ma'am, so you're saying, ma'am, kahit magrigo doon ng pera doon po sa loob ng proposed budget, kahit maglipat-lipat at mag-akyat baba among the departments, basta hindi umakyat yung proposed budget total for the next year, that's Yes po, hewing yung pa rin total. with the constitutional provision Article 6. Yes po, opo. Ganun po siya, sir. Okay. Ma'am, that's Pero interesting. anong wording niyan, Ed? Mukhang... Ano yung wording niyan, Ed? Basahin ko lang po, ma'am, if you don't mind. Section 25 of Article 6, the Congress may not increase the appropriations. Ma'am, plural po eh. The appropriations Agencies. recommended by the President for the operation of the government as specified in the budget. The form, content, and manner of preparation of the budget shall be prescribed by law. Yun po. I don't know if that has any bearing, pero it says appropriations po eh. So it's Opo. several items. Opo, ang sinasabi po natin doon sa appropriations, yun po yung agency-specific na appropriations. So yun po yung mga binubuo po yung appropriations na yon ng 3 klase. Yung pong mga nasa bawat ahensya. So tawag po natin doon, yung po yung agency-specific budget or appropriation. And then yung pong mga special purpose funds na mga kasama din po yan sa general appro natin. And then yun din pong automatic appropriations natin. So, Yun po yung tatlo. Nakapaloob sa 6.3. Opo, yun po yun. Okay. Ma'am, So ang sinasabi niyo po, ma'am, ang interpretation niyo is the total. Yung constitutional provision na yan, ang interpretation niyo dyan, basta yung total na sinubmit ng executive to Congress, basta hindi nagalaw yon, okay lang yon. It will be constitutionally compliant. Yun ang sinasabi niyo. Opo, ganun po ang application nung nakasaad po sa ating saligang batas. So, ang nakita po namin nung amin pong binusisi yung mga changes na in effect, nakita po namin na nadagdagan yung mga specific department, pero meron din pong may mga bumaba. Pero karamihan ng pagbaba, yung bawat po ay ginawa sa mga special purpose. Okay, that's an interesting interpretation. Oo nga eh. Ganun po ba lagi yung interpretation from even before previous congresses na yung total basta hindi binago ng Congress, okay lang na mag-juggle-juggle si Kongreso ng per agency. Okay lang yon. Ganun ba lagi yung interpretation natin? Opo, ganun po ang interpretasyon ng paggawa po nila, ng pag-exercise po nila ng power of the purge.
Okay. Saka yung interpretation po ng constitutional provision na pinakamalaki dapat ang budget Education. allocation ng education, are we talking about the sector or just the department? It's the sector po. It's the sector. Hmm. Education Okay, so ano na sector po yung nangyari ngayon? Ano pong gagawin ngayon dun sa 12 billion na tinanggal sa Department of Education na nirereklamo ni Secretary Sani Angara? Yun po ang amin na pong inisipan kung paano po natin i-address yung kabawasan dahil kitang-kita po sa kanyang, sa DepEd specifically, na bumaba po siya ng around 11B. So, ang aming pong suggestion kay DepEd po is that they still have some unobligated allotment. So may mga available pa siyang pondo mula sa 2024 na budget. So maaari po nilang gamitin yon up to the end of 2025. So hanggang December 31, 2025, pwede po nilang magamit yon. Once po sa implementation next year at makita na may kakulangan pa rin po, meron naman po tayong special purpose fund, yung contingent fund na pwede pong pagkuhanan at yun din pong nasa unprogrammed appropriation na sakaling magkaroon po ng mga excess revenues, yun pa pwede rin po tayong kumuha doon. Ma'am, pahabol na lang. Very quickly po. Kasi under the microscope ngayon ng AKAP at ang sabi ng Pangulo, sige, papasok natin dyan sa AKAP ang DSWD, kasama ang NEDA at saka yung one more, I forget which one eh. Dole. Opo. Dole. I understand po. You want to rationalize yung pagbibigay ng ayuda. But let me ask you po about AIX kasi AIX has also been kind of ayuda that's been there for the longest time, for how many years. May AIX po ba doon sa 2025 budget at magkano po ang in-increase niyan compared to, for example, this year? Ang AIX po, nandoon pa rin po siya. Meron pa rin po, kasi may specifics po tayong mga ina-address doon. So, meron din po siyang kaunti na increase. Aside from, yun nga po, meron pa po tayong nakahiwalay na AKAP. Medyo similar yung kanilang gamit, pero kaya nga po yun yung pinapabantayan ng Pangulo na magkaroon ng guidelines at magkaroon po talaga ng collaboration yung mga ahensya na yon, si DOLE, si DSWD, si NEDA, para ho maiwasan yung magkaroon ng at least man lang hindi tayo magkaroon ng overlap between Sabi natin yung ma-rationalize. AKAP po saka yung pong AIX. Ma-rationalize po. Ma'am, pero kahit ballpark figure, magkano po ang AIX for next year compared to this year? I don't have the specific figure now, sir, pero it's basically higher ng konti doon sa ating 2024 actually. Kasi we're looking at AKAP at 26 billion I think for next year eh. Hindi ata binago yun eh. Ganun ba yung AIX, mga ganun? Opo, hindi po yun binago. Hindi po siya binawasan. Medyo bumaba lang po siya ng konti. Ma'am, sorry. Kasi mas mataas po yung last year. Nahanap ko yung specific ng AIX, but it's still parang konti lang po yung Yes, difference. Almost same level as Ma'am, 2020. sorry ma'am, huling na talaga before I let you go. I understand po AKAP needs to be rationalized, pero paano yung in-announce dati ni Senator Grace po na 21 billion ng AKAP ay sa Kongreso at 5 billion sa House. Senado. Paano po ang pagkakabanggit niyan sa budget ngayon? How was that appropriated per chamber in the budget? Bali po ang AKAP po ay isang specific line item na Wala ba project ako? na nakapaloob po sa DSWD. So one-liner po siya, nakapaloob po yon sa agency-specific budget sa DSWD. So hindi po, wala hong nakalagay doon na kung ano po yung
from the Congress or from the Senate. Wala pong ganoon. Kaya nga po, nilagay po natin sa special provision at nasa conditional implementation po ng sa veto message ng Presidente na kailangang tignan at at least mag-draft ng guidelines para po maipatupad yung AKAP. Okay. Salamat po. Ami, sorry, I think we have to let her Yes. go kasi we're going over Overtime na tayo. But thank you Oo very nga, much, ma'am. Ma'am, maraming salamat. Thank you, Asek, Mary Happy Ann de la New Year Vega. po. Thank you po. Happy New Year po. Thank you po. Happy New Year. Thank you, ma'am.